Okay guys, welcome ulit sa inyo. 2 Timothy pa din tayo Yes. sa chapter 1 Chapter 1. pa rin. Yeah. So, nung nakaraan, kung natatandaan nyo about siya sa timidity, sikat yung verse na yun na hindi tayo binigyan ng espiritu ng katamaran. Timidity. No? Sabi mo nga, nung nakaraan, kimi. So, hindi pala siya parang Christian thing, na ikaw ay kimi. Dapat meron ka ding boldness. Yes. Pala. So, yun pala yung pinagpe-pray, yun ay wino-workout, di ba? Fan into flame, yung gifts na ni God sa'yo. So, yun. So, hindi natin laging pwedeng dapat sabihin na ako ganun. No? So, kasi may time talaga at darating yung time that we must be bold enough to share the gospel. Siyempre, tayo, yung tama pa kasi, minsan sila pa yung natatakot, nahihiya. Pero yung mga mali, sila yung maingay Madalas sila pa yung confident. Oo. So, yun. So, yun ang lesson natin last week. So, ang nangyayari naman sa Pinas ngayon, same. Medyo tumaas pa rin talaga yung gas. Ayun, nag-implement na ba kayo ng wala pala sa inyo? Wala. Tsaka walang pasok sa Friday. Dahil holiday. Parang ganun na. Ayun. So, siguro tuloy na namin to agad-agad sa verse 11. Yes. Chapter 1 pa din. Hanggang 12. Para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol, at guro. At yan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Okay. So may tatlong bagay na binabanggit dito, no? So kumbaga, si Paul, hindi siya yung parang self-appointed lang na teacher, na preacher, at saka apostle. So, kumbaga, tinalaga siya ni God dito sa magkakaiba na gawain na to na interrelated. So, binanggit dito, mangangaral or preacher, then apostol or apostle, tapos yung panghuli is guro or teacher. So, basically, pag sinabing preacher, sila yung nagde-declare. Okay? Ine-declare nila or sinasabi lang nila kung ano yung pinapasabi ni God. So, para siyang prophet, yun, preacher. Dinedeclare lang niya kung ano yung pinapasabi ni God. Pag sinabi namang apostle or apostol, sila yung nagpa-plant ng churches. Nagte-train ng mga elders and leaders para for some time, sila na yung mag-handle ng mga tinanim na church na yun para mag-proceed siya sa mga bayan na wala pang mga churches. Then pangatlo. Apostol yun. Then yung pangatlo is teacher. Yung teacher, sila yung nag-e-explain ng salita ng Diyos. Normally, yung teacher, nakakaakibat niya yung tinatawag na pastor. Di ba doon sa 5 ministry gifts, sabi nga nila, hindi nga daw minsan 5 yun, baka 4 lang Kasi may mga version na pastor dash teacher. So, kumbaga, siya yung nag-take care ng mga flock. And at the same time, nag-explain kung paano. Logically kasi, parang hindi din pwede na paghiwalayin yun Yung teaching sa pastoring. Hindi naman pwedeng nagturo ka lang, di ka naman... Wala kang concern. Wala kang diba? concern. Hindi naman pwedeng concern ka lang, wala kang kayang magturo. Yes, hindi kasi pwede yung ganun lang. So, kailangan may puso, may utak. Yes. Kasi nga, pag grace lang, walang truth, yun? Parang tawag dito. Imbalance dun no? Nang to-tolerate ka lang, wala ka talagang pake doon sa well-being ng tao kasi puro grace lang, mercy puro lang. Love ka lang. So, kumbaga, it can be toxic. Pero kung puro truth lang, walang grace, brutality naman yan. Harsh. Ngayon, dahil dito sa mga functions na to bilang preacher, apostle, and teacher, si Paul, may mga na-experience siya na suffering. Yun. Kaso, kung aralin naman natin yung beatitude, di ba?
sabi naman doon, blessed are you if you suffer, di ba, yung mga persecutions or trials for Christ's sake. Yun. So, ibig sabihin, nandun ka sa tamang landas at nakikipartake ka doon sa suffering na si Jesus din mismo naranasan. For Christ's sake naman For kasi Christ's sake. Huwag natin kakalimutan na for Christ's sake. Kasi may suffering naman na Kagagawan mo. Kagagawan mo. Oo. Tapos sasabihin mo na persecute ka, hindi na. Minsan, i-attribute natin kay God. Pagsubok lang to ng Diyos. Hindi. Ano? Yung kunwari, nang away ka ng mga kasama mo sa trabaho. Pwedeng. Dahil gusto mo lang magbida-bida, gano'n. Tapos, sasabihin mo, pinapersecute ka. Hindi. Kakaisahan ako. Ganyan. Hindi. Hindi lang kasi okay talaga yung... Tapos magpo-post ka ng Bible verse. Di ba? Para ikaw yung victim pero nang-away ka, di ba? Ikaw yung... Magpo-post ka ng mga reels na di ba? Oo. Ako, kagagaling din ang algorithm. Kaya nga Nalalaman din niya yung desire. Pinagdaraanan mo sa buhay. Kung ano yung pinaproject... Lalabas, Kung ano yung pinaproject mo, yun yung mga hahanapin nila na na mga keyword or na mga hashtag para i-present sa'yo. So, pero deadly yun. Deadly kasi talaga yun. Kasi parang sinusubo talaga yung kung ano gusto mo. Even yung mga AI, kung ano yung most likely na finifeed mo sa AI, yun yung most likely din na ilalabas sa'yo. So, for example, isa akong Muslim. Tapos, more on ang mga nakakabit doon sa email na ginagamit ko sa AI na yon is inclined sa Muslim. More or less, yung sagot ng AI na ginagamit ko is inclined sa gusto ko. So, kumbaga... Yung Muslim touch. Oo. Pero kunwari, Christian naman yung affinity ko. Yung jargon niya, babaguhin niya. Yes, actually. So, kumbaga, even yung AI, natitrain siya na sumagot according sa gusto mo. Minsan nga, kunyari gumamit ka ng ChatGPT palagi. Tapos, lately, umuso yung parang caricature na make an image of me in my workplace. Pero, ang gagamitin lang niya, yung history mo, dun sa nagamit mo dun yes, sa AI. Exactly. So, bigla niyang ilalabas. So, kumbaga, hindi siya all-knowing talaga. Kung ano lang yung finid mo, may tawag kami dyan, garbage in, garbage out. Kung ano lang pinasok mo, yun lang din yung mailalabas mo. So, inaayos lang niya. So, basically, galing lang din sa data. Hindi siya yung parang random. Ngayon, sabi dito, ito yung appointed na ministry ni Paul. Yung kumakulong siya pero mapalaganap yung word ni God, then so be it. Si Paul naman is willing na mag-submit sa mga ganitong bagay. Kasi sabi niya, for I know whom I have believed and I am persuaded. Pag kasi alam mo na kung ano yung pinaniniwalaan mo at naniniwala ka doon sa pinaniniwalaan mo, kahit na may suffering yan, kahit na masaktan ka, wala na magpapabago nung isip mo regarding dun sa bagay. Yes. Alam mong totoo Yes. Ang mga namulat nga, di ba? Hindi na muling pipikit pa. Paano nga? Alam mong totoo. Alam mong ito ang tama. Sino makakatinag sa'yo? Yun. Kaya nga yung nakaraan, nung Sunday, ang topic kasi is, nado sa daily practice, yung faith about believing. Pangilan yun? 4.1. 4 na. Sa amin, yun yung So, parang ang point namin is, mas madaling magtiwala sa Diyos kung kilala mo kung sino yung Diyos. So, basically, kaya si Paul, ganun na lang yung pagtitiwala niya kay God at saka sa salita ni God. It is because kilala niya talaga kung sino si God. By experience, by Pero kunwari, mababaw yung pagkakakilala mo sa Diyos, yun din yung reason bakit mababaw yung pagpapahalaga mo. Superficial lang. Yes. And even yung pagtitiwala mo lately, sa may Diyos. nakausap akong isang head of office ng provincial government. Okay. So, isa siyang mataas na tao, no? Siyempre, head siya, chief ng office. And then, nasasama siya sa mga Christian group. Okay. At gustong-gusto daw niya yung ginagawa ng mga Christian, yung mga fellowship, mga ganun. Pero one thing lang daw na ang against siya sa mga Christian group is yung the exclusion of Mother Mary. Yun na, kasi makananay siya.
So, experience niya is ganon. So, parang disrespect sa kanya na hindi sinasama. Ngayon, sa isip-isip ko, wala kasi akong K-pa na sumabat dun sa usapan. Pero sa isip-isip ko, ang pwede kong isagot sa kanya is, who is my mother? Diba? Yung sinabi ni Jesus. Sinabi, who is my mother? Who is my brother and At my saka, sister? anyone who loves mother or father more than me. Yes. Yun yung... Meron pa. Walang ibang pangalan na maitataas sa langit sa lupa. Saka hindi naman siya dinisrespect mo. Yung si Mary. No? Hindi mo lang siya tinaas sa pedestal na hindi siya dapat nandun. Yun lang yun. Tsaka, kumbaga, kung si Mary nga hinumble niya yung sarili niya sana ganun din natin siya i-treat na yes, blessed siya. Pero kumbaga, kung nabubuhay si Mary, hindi rin niya gugustuhin na siya is iniaangat sa pedestal. So ano siya, siguro si Igo being sa Christian group siya umaten. Siyempre, baka inaaya niya sa mga ganun. Pero yun nga, ang kanyang response is hindi siya makapag-all in dahil dun sa ano na yun. So, ba't kayo nasabi? Sa topic natin, na kung hindi mo talaga kilala si God, may superficial knowledge ka lang. Yes. Kahit nung Catholic ako before, hindi ako nagpe-pray kay Mama Mary, even sa saints. Kasi naniniwala ako, pwede kang diretsyong kumausap sa Diyos. At kahit gaano kabuti yung buhay mo, para bang, kunwari, totoong buhay lang, parang, hello, parang huwag kayo sa humingi ng tulong, humingi kayo ng tulong ng diretso sa Diyos. Yan sasabi kasi nila, mediator. Sa Bible, meron lang tayong isang mediator. At si Jesus na yun. Mediator natin sa Ama. Mediator. Kung yung mediator, may mediator pa. Na-red tape naman na tayo. Arta na yan. Arta na yan, red tape. And it does not diminish Mary. Okay? Hindi natin diminish si Mary. Blessed o yung woman Oo. Diba? Pero wag din natin siyang itaas more than doon sa inalaw lang ng Biblia. Ngayon. Doon kasi nagkakaroon ng mali Okay? Sinabi na nga sa Biblia, si John the Baptist yung greatest prophet Oo. Greatest man sa Old Testament. Pero yung least sa kingdom ni God, yun is greater than him. Tapos dun sa mga list na yun, may itataas pa tayo na mataas. Huwag sanang ganon. Tsaka simpleng bagay lang na walang ibang pangalan na maitataas sa langit, sa lupa, sa na lupa, kundi sa pangalan ni Jesus. Dun pa lang maging careful tayo. Kaya mahalaga talaga, sir, yung knowledge din kung sino si God. So mahalaga yung pagtuturo. Diba? Mahalaga yan. Ako, ito yung point ko. Hindi ko ine-elevate talaga si Mary kasi malinaw sa atin. Pero ito lang disclaimer. Okay? Sabihin natin na ine-elevate nga siya ng ibang religion dahil nga siya yung mother ni Christ or ganito, ganyan. Doon pa lang sa term na walang ibang pangalan ang maitataas. Tapos itataas siya. Di ba parang, yung contradicting na kasi yung ganung bagay. Isang verse pa lang yun. Tapos yung number of times na kinausap si Mary para kausapin si Jesus. Isang beses lang yun, yung sa, ang tawag dito, yung sa wedding at Cana. So, ibig sabihin, we should not make a doctrine out of one instance. Kaya nga minsan sa Bible, pag isang instance lang, hindi siya agad doctrine. Natanda ko may nag-discuss sa atin ng ganun So, kaya nga hindi tayo nagbabaptize ng patay 'Di ba? Yun. Tawag dito. Yun nga, hindi tayo nagbabaptize ng patay kasi nga patay na. Wala namang particular na doctrine talaga na ibabaptize mo yung patay na recurring. Ibig sabihin, nauulit. Hindi tayo nananalangin sa patay. Oo. So, kumbaga, wala tayong mga middleman maliban kay Jesus. So, Mediator. So, doon pa lang, kung alam mo na si God na yung pinakamakapangyarihan at may relasyon kayo sa Diyos, bakit ipadadaan ko pa? Okay? Proper knowledge nga. Dapat.
yun lang yun lang yung... Bilang Pinoy, kasi Catholic country tayo. Nasakop tayo. Ng mga praile. Mga praile, no? Nala Padre Damaso. So kumbaga, hindi siya kailangan ma-highlight kahit kailan. Si God lagi dapat. Si God lang ang dapat. And that is not a form of disrespect. Even si John noong napaluhod siya sa harap ng angel, itinayo siya ng angel. Huwag mo gawin yan at ako'y servant lang din. Oo. Even si Mary, inacknowledge niya na servant din siya. May sinulat ba na book si Mary? Ala rin naman siya sinulat na book Tapos yung who are my mother, my brother, sister. So yung mga sumusunod. So Si Jesus nilinaw niya Oo, nilinaw niya. Nilinaw na niya ni Jesus na sino nga ba talaga ang tunay kong magulang. Ang tunay kong ama, tunay kong ina at mga kapatid. Di ba kayong sumusunod sa mga kalooban ng aking ama? Di ba yun yung sinabi? I'm not saying na si Mary is not Christian. She is, I believe, a Christian. Kasi even at the point of death ni Jesus, andun siya, pinagkatiwala siya dun sa isang disciple. But let us not put yung tao higher. Kasi kapag nakilala natin kung sino si God, okay, ito yung sinasabi ko kanina, na kahit, kunwari, sabihin natin dapat talagang iangat si Mary. Disclaimer, hindi. Hindi siya dapat iangat. Pero kung sakaling kailangan dapat iangat, kung nakikilala mo kung sino si God, tapos si God is a jealous God, mag-iingat ka. Wala kang ipapantay o didikitan ng kahit anong glory. Kasi idolatry. At the end of the day, kunwari lang, hindi mo na iangat si Mary. Kunwari lang kung dapat iangat si Mary, at the end of the day, hindi mo siya inangat, pero naging maingat ka na si God lang, hindi ka nagkasala doon. Pero, kung at the end of the day, hindi naman dapat itaas si Mary, itinaas mo na Mother of God, na parang siya, Queen of Heaven na blah 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 na sinasabi ng iba, lagot ka. Kasi it's also a form of idolatry. Hindi naman namin sinasamba si Mary. Pero pinuput mo siya in a form of pedestal na dapat maging maingat ka na wag mong gagawin sa kahit sino tao. Ulitin ko, nung napaluhod si John sa Book of Revelation sa harap na isang anghel, hindi tao anghel, celestial being. Anong ginawa niya? Itinayo siya kasi servant lang din daw siya katulad ni John. So, dun pa lang sa point na yon, matatakot ka talaga kasi that is a form of idolatry. Yun. Kahit sabihin natin na napaluhod lang, hindi naman, may sinabi ba doon na sinasamba ni John yung angel? Hindi. So, ibig sabihin, kahit yung form or act lang, kahit na hindi direct sa puso mo na sinasamba mo yun, ingat ka. So, ganun din tayo sa Christian. Ingat tayo. And we can live our life na hindi natin kailangan iangat sa pedestal si Mary. Dahil walang ganung command na dapat nating isapamuhay. Kaya nung Catholic ako, hindi talaga ako hindi talaga ako na sold out na dapat nagpe-pray kay Mary. Hindi rin ako na sold out na dapat nagpe-pray sa mga santo. No. Oo, hindi ako kasi nakikita ko pinupunasan yung mga santo hanggang sa meron kasing santo doon pinupunasan lagi tuhod na babakbak tapos pipinturahan uli. Sabi ko parang there's something wrong dito na bakit kailangan pinupunasan? Logically lang. Logically. Catholic ako nun. Okay? So, dun pa lang sa point na yon, medyo gumagana na yung discernment mo na hindi dapat ganon. Yun. So, basically, going back dito, dahil persuaded ka na kung sino si God, parang kahit masaktan ka, kahit na maalipusta ka, ma-persecute ka, tuloy ka lang, hindi nagbabago yung goal mo, hindi nagbabago yung commitment mo. Dahil kilala mo kung sino yung pinaniniwalaan mo. Then sabi dito, until that day. So ano yung day na yon? Yung makita mo si Jesus face to face. Either umuwi ka kay Lord, when I see. Yun. O si Lord naman yung bumalik dito. Either dun sa dalawa na yun. Kaya nga si Paul, di ba, hard press siya dun sa dalawang idea na kung mamatay siya, baka pilihan si Lord. Pero kung mag-i-stay siya dito, di ba,
Para doon naman sa mga tao. Oo. So, kumbaga, dahil looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, so, kumbaga, kahit mahirap yung pangyayari o kaganapan, hindi ka na nahihinder ng mga circumstances dito sa mundo kasi yung pleasure and happiness mo and joy, hindi na siya nakabase lang sa mga material na bagay. Kasi yung exceedingly great reward mo is si Jesus. At tanggap mo na dito sa mundong ito, hindi magiging kompleto yung kasiyahan tsaka pleasure mo. Hanggang sa makita mo si Jesus face to face. O yun. Kaya mahalaga na pag nagsasamba tayo at nananampalataya tayo kay Jesus, alam mo kung sinong Jesus yung tinutukoy. Kilala mo yung Diyos. Wala kang sariling ideya, Yes. image. Yes. Hindi ka nagkikreate ng Diyos na kabig dun sa lifestyle mo or kabig doon sa pamumuhay mo. Kasi minsan yung tao mahilig mag-create ng Diyos na pabor sa lifestyle nila. For example, lagi sasabihin na si God is love, ganyan-ganyan. Pero doon pa lang Don't judge me. Oh, no judgment. Pero kapag inaral mo pa lang yung form ng love, para maging love yung love, there are also things that you have to hate. Oo. So for example, if you love children, you hate abortion. You hate yung mga infanticide na mga ganong bagay. Pedophile. Kung love mo yung asawa mo, love mo yung idea ng loyalty and faithfulness, ayaw mo sa dishonesty, ayaw mo sa disloyalty, ayaw mo sa kabit, ayaw mo sa divorce. So You love, therefore you hate. you love, so therefore there are things to hate. And even dun sa Bible, sa Love righteousness. sa Corinthians, di ba, love rejoices with the truth. Ay, it does not rejoice with evil, but rejoices with the truth. So may mga terms siya na not. Hindi ito yung love. Pro lang na Oo, okay. hindi siya tolerating. Oo. So, ibig sabihin, merong negative na pagbibigay. Negative, hindi sa negative na mali, Ibig sabihin, merong hindi kabig sa atin na meaning yung love. Pero eventually, yun yung tama na meaning. Sa social media lang makita mo. Ang daming mga views ng tao. No? Oo. Sigurado naman ako sinabi sa Biblia yan. Oo, Pero hindi sila... Pero Wala naman. Pero pwede mo kasi i-twist yung verse sa Bible pag na out of context eh. Yun din. At kaya ko sinasabi maging maingat, baka nagkikreate tayo ng Diyos na agree lang ng agree sa pananaw natin, pero hindi siya faithful sa span noong pag-uusap doon sa Bible. Yun. Kaya ang itanong natin sa sarili ay, sinusunod ko ba ang Diyos? O pilit kong pinasusunod ang Diyos sa gusto ko? No. Parang ganito yung hindi daw dapat harsh magsalita, ganyan-ganyan. But there are times na kailangan diretso o medyo masakit magsalita. Such nung time na si Jesus, kinausap niya yung mga Pharisee. Basta ang pinaka-take ko lang dyan, kapag magbabasa yung tao ng Bible, it should be in a balance. Balance. Kasi katulad dyan, may mga napopost ako na be careful na sa pagiging religious, nakalimutan na natin na maging loving. Tama naman yun. Pero tandaan din na for the sake of being loving, baka nabubulag na tayo sa idea din ng loving natin, nakakalimutan natin ano yung totoong love ng Diyos. Hindi siya tolerating lang ng kasalanan. Okay? It should transform. May kastigo siya. Okay. So, kumbaga, kasi ang nangyayari dito, nape-paint lagi ng, ang pangit kasi na nakikita ko sa social media, kapag medyo nakasakit lang or medyo diretso lang yung pagsasalita, parang ang dating agad, hindi siya Christian. Oo, Ayun. parang Hindi Christian ganon. ka pero you're hateful. Oo. Hindi ganon ang dapat na pagkakakilala natin sa Diyos. Yes, loving si God. Yes, gracious si God. Yes, merciful si God. Pero tandaan mo, si God is just. Si God is galit sa kasalanan. Si God is nagpaparusa ng kasalanan. Si God is may discipline. Kailangan mong yakapin lahat yung attributes na yun para hindi ka magkaroon ng idolatry or sariling version ng Diyos. Ang ganda nga nung sinabi mo nung kay Aragon. Ang ganda nung pag bini-breakdown. Ang tumatak talaga sa akin doon na sinabi natin yung kapag kahit kung paano siya magsalita, yung Bible truth na kanyang tinatayuan,
is mananatili. Oo, hindi mo pwede siyang questionin sa totoong salita ng Diyos na sinabi niya. Oo. Pero yung gaspang ng ugali or sabihin natin hindi gracious na pagsasabi niya, ibang usapan yun. Oo. Pero hindi mawawala yung katotohanan na sinabi niya. So yun, magiging ng magandang pang breakdown. Sige, breakdown natin. So ano ba yung kanyang point? Ang point niya is about sa Ganito, ganyan. Hindi mo pwedeng ano yun. Hindi mo siya pwedeng tabunan. Yun yung lagi ko rin sinasabi sa estudyante ko. Kunwari, nangopya ka, sinumbong ka ng classmate mong sip-sip. Tapos, nung tinatanong ka na ng teacher mo, nangopya ka ba talaga? Hindi, sir, sip-sip lang na may nagkwento niyan. O sige. Hindi na divert no? Ihiwalay natin yung pagiging sip-sip niya. Doon muna tayo sa pinaka-point. Nangopya ka ba? Yes, sir. Address muna natin yan. Kunyari, sa motor, nahuli ka. O bakit sila wala ring helmet? Di mo inuhuli. Wala ka ring helmet. Yeah. Diba? So, kumbaga, i-address muna natin itong point na to. Ngayon, kung sasabihin mong mali yun, ibang usapan naman yun, ibang issue. Pero hindi nawala yung Hindi mali nabura. at yung kasalanan mo just because magaspang yung pagkakasabi. Yan yung masakit na katotohanan. Naintindihan? Kaya chinichismis nila ako na ano daw ako. Totoo ba? Totoo naman pala. So, mali din yung pang chismis. Maganda yung sinabi ni Jesus minsan tinanong niya, do you think na yung mga nabagsakan nung tore ng Siloam ay mas makakasalanan na tao Kesa sa inyo. Pero ano sabi ni Jesus? Pero pag hindi kayo nag-repent, unless you repent, kayo din. You too shall perish. So, ang point nun, hindi na to usapan kung sino mas mabuti o mas masama. Repent na lang sa lahat. May denominator Oo. Meron ng common denominator. Lahat sinful Tapos pansin mo kung paano i-manipulate ng media din yung kunwari, nagsasalita si Aragon. Pansinin mo lagi yung gagamitin nilang picture. Yung pangit na galit, yung ganon-ganon. If pure nilang i-present din yung side nitong si Aragon, hindi ganon yung picture na gagamitin nila. Kunyari, ako naman ang media din. Isipin ko, saan kaya mas magagalit yung tao na madaming reaction para tayo kumita? Di ba, syempre, hitik sa galit yung mga tao dun So, syempre, ang media, ang gusto niya yung mag-create ng reaction. It's either haha, like, heart, kahit angry ba niyan. I know mga business naman yan. There is one time na hindi ko napigil yung sarili ko, nag-react ako. Yung sa Philippine Star. Yung sa online. Ngayon, ano yun? Anong certain post? Ang post kasi nila teachers and personnel makakatanggap na sila ng 7,000 clothing allowance. Ngayon, nag-comment ako. Sabi kong ganon. Lately lang. Parang no isang araw lang ata. Hindi ako ma-comment talaga sa mga news outlet kasi nga secular din naman talaga tsaka worldly. Nag-post lang ako kasi parang nasusuya na ako na lagi nilang teacher Sa GAA kasi ng 2026 is hindi lang naman teacher ang merong clothing allowance. Lahat ng government employees. Pero ang point is, dahil kasi majority ng mga empleyado ay teacher at alam nila na yung mga teacher merong tendency na ma-clickbait o ganun-ganon, para bang lagi na lang na ang ginagamit nila is teacher kapag may mga news. And they are effective. Okay? Kasi pag nag-engage ka sa ganun is business is business. Okay? Kahit sabihin natin news outlet yan. Pero ako kasi... Trigger nila. Ako kasi elementary high school, part ako ng school paper So, kumbaga, somehow may alam ako sa journalism. There is a certain way na pwede mong sabihin yun na hindi ka subjective. Pwede mong sabihin na government employees are about to receive their clothing allowance this particular. Pwede mo naman sabihin yun Pero majority ng post nila... Government employees. Pero kahit basta may GAA na yung sa budget, hindi lang naman singled out na teacher. Oo, kasi kami may clothing din. Kaya nga nag-comment ako,
Ano yung comment mo? Nag-comment talaga ako. Sabi ko, genuinely, concern lang po ako. Teacher lang po ba talaga ang mga teacher lang po ba talaga ang makatatanggap ng clothing allowance? Though totoo naman po na malapit na po kaming makatanggap ng allowance, bakit po kaya parang laging ang nasisingle out is mga teacher? Pero hindi po ako gaano nakakakita sa inyo ng similar na mga posts about sa benefits ng different agency. Para bang mas subjective na laging yung sa teacher. Nandun yung reaction Nandun yung reaction. Oo. Sabi kong ganun, hindi po ito pagpapakita ng tamang journalism. Kasi po kung this is a tawag dito, a responsible journalism, you should post it in a way na proper at saka objective, Parang hindi clickbaiting subjective. din no? Alam ko namang clickbait. Kaya nga sabi ko doon, I don't normally post sa mga social media platform like this. Galing. So sabi kong ganon, sana po, ang part ng pagiging, pwede ko sabihin yon, part ng pagiging, kasi Member ka na elementary high school, Experience member ako ng school paper, that's also a form of journalism. At kaya nga, bata pa lang kami, hanga kami sa mga, ano na yan yung sa Inquirer, sa Philippine Star, hanga kami sa mga ganyan. Pero parang lately, ang nangyayari na lang, para bang, ano na For lang, the clickbaiting. Hindi lang for the clout, monetization. And though I know it's a business. Pero para bang ang naitataas na yung personal interest instead of yung responsible journalism. Pag nabasa mo yung mga post ng iba, kapa nung ibang nag-post is, babaguhin yung caption o imamas sa report. Ganon. So as of the moment, teka lang Babaguhin yung caption. Ay, mas report. Teka lang, i-ano ko lang yung naka-post dito. Pero meron kong sinave. Hindi, nakalagay lang naman. Ay, Philippine Star? Teka. Ano ko lang Parang Jari dati yan. Ha? Parang, alam ko Jari dati, Philippine Star. Oo. Ay, wala na pala. Basta ang point, Baka binura na. baka iniba nila. Basta para bang may mga nag-comment din sa post ko. Para bang, May nag-create ng yung post mo. nung huling tingin ko parang 100 plus na yung nag-react dun sa, mga teachers din karamihan. Hindi man ako after doon. Ang point ko lang is, ganon minsan i-paint ng secular world yung mga bagay-bagay, hindi faithful sa imahe. Kaya ko nabanggit to kasi nabanggit nga si Alvin Kayang kontrolin ng words at ng social media platform at ng algorithm yung picture na gusto nilang i-paint base sa interest na nagpo-post. Okay. Tsaka pansin mo, yung mga nagpo-post Kaya hindi mo kang naman gawing kilala. masama, kaya kang gawing mabuti. Kaya namo-monetize nga nung ibang nakiride dun sa issue Nakalimutan na nga about sa flood control Oo nga. Di ba? So, in Real short, talk, Darbs. so in short, ang point dito is minsan nakakalimutan na yung pagiging responsible doon sa Yung true profession. to the, Oo. yung fact-based. So, ang point is, hindi porket yun yung tingin ng majority, yun yung tama. Yeah. And yan yung hard truth ng Bible. Kahit hindi siya popular opinion, kung mananatili siyang true, kahit na hindi gaano madami yung naniniwala sa kanya. Few who find. John 6:66. Di ba? Yung marami na ang di na nagpatuloy sa kanya na sinabi niya na kainin yung flesh at saka inumin yung blood niya, di ba? It's about having an intimate fellowship sa kanya, yung a relationship. Hindi yung literal nakakainin. This is heart teaching. Meron akong napakinggang preaching na hindi nila pwedeng sabihin na misunderstood nila yon. Exactly. Oo. Na si Jesus na parang, kainin, literal. So, hindi pala yun yung reading doon. So, alam nila talaga na talagang follow. Yung ano nga lang yung babatoy nila si Jesus because he is claiming himself to be God. Tapos sasabihin ng ibang mga religion, hindi ganun sinasabi ni Jesus. No, alam nung mga Pharisee ko ano yung kine-claim ni Jesus pero hindi nila matanggap. For example, kunwari sa INC, ito-twist nila na hindi yun yung kine-claim ni Jesus. Hindi, yun ang kine-claim ni siya babatuhin. Jesus. Kaya nga siya babatuhin Oo. So, kumbaga, minsan,
ayaw lang talaga natin Tigas. tanggapin yung Tigas mo, no? katotohanan. Yun yung last week na, ay hindi, ito lang pala, no? Yung sa pathway na, yung seed na sa pathway na punta. Matigas. Yes, matigas. Pero Kinain ng ibon. ibon. Ay, yung pathway yun. Okay. Yung pangalawa kasi yung mabato. May konting lupa. Pero nung dumating yung konting inconvenience, ala na. Dumating yung araw, naluoy. Ngayon, sabi ko naman, kahit na matagal at established ka ng church, pwede ka magkamali ng pagkakaunawa. Kasi nga, even sa Book of Revelations, kinocall yung 5 out of 7 churches doon na mag-repent. So, pwede ka talaga magkamali. Pero yung kunwari, Pakatawanan mo. yun. Pero kunwari, stubborn ka to a fault sa isang doctrine na alam mo naman na mali, ipipilit mo patahanapin mo pa ng iikutan para lang. May narinig ako Bending dalo. tinanong ko yung about sa Trinity Kaya daw hindi sila naniniwala sa Trinity because ang hirap daw ipaliwanag. Tsaka ang hirap daw ituro sa Bible. Sabi ko naman, just because ang isang bagay ay hard or mysterious, does it mean na hindi na siya totoo? Parang ang labo, di ba? Kunwari, ang hirap i-explain ng universe. Physics, gano'n. Ng physics, hindi na siya totoo. Oo. Ibig sabihin nun, it demands for a deeper wisdom and understanding. Yun. Pero yung all throughout, i-dismiss mo yung ganong bagay, hindi ka nagiging faithful na seeker talaga ng katotohanan. Ang gusto mo lang is, kung ano lang yung readily na madaling tanggapin, yun lang kinukuha mo. Hindi ganun Cherry picker. hindi ganun ang word ni God. Whether easy or hard, kailangan tanggapin natin. 13 to 14. Nasaan na ba? Konti lang kasi ito no? Gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo. Okay. At manatili ka sa pananampalataya at pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo. Okay. Tingnan mo, sabi dito, hold fast the pattern of sound words. So, ibig sabihin, meron ka ng pattern kung yung way ba ng preach or yung way ng pag-share ng salita ng Diyos is tama ba or self-serving. Di ba? Pansinin mo lang yung mga ibang preaching ng charismatic na human-centered. Yung I. Pag medyo sanay ka na, madali mo na siyang mapansin Madali mo siyang mapansin Kunwari, pride, tapos self-love. Pinaghiwalay pa nila. Sabi ko, pride pa rin to Merong merong dating evangelism na org, which is you.org. U.org, okay. Tapos ang naging part ako nun. Naging part And ako part nun. din ako nun, okay. Tapos naalala ko lang lately kasi ang tagline nun, it's all about you. Then, Hindi kay God Kasi it's all about you. Pero kumbaga, kapag maingat ka, magkikringe ka na It's not about you. So, mali pala, no? It's about Christ. Hindi, yes, we serve people. Yes. Diba? Pero And God cares for us, pero... hindi natin sila ilalabam. Diba? Yeah. Na, para sa ito. Kaya, kasi maraming tao na naghihirap na maraming problema, depression, and all. So, kaya, diba? Parang... There is an appeal na maramdaman mo na mahal ka, na may care sa'yo. May appeal kasi dun na may appeal. alam mo na... Care. Ang gusto ko dun sa church na yun kasi napaka nila understanding, napaka warm, di ba? Pero hindi ka kasi dapat doon ma-attract doon sa feelings and emotions Ang dapat mag-draw sa'yo is yung light ni Christ. Oo, kasi madideceive ka lang. Hindi ka dapat ma-draw doon sa feelings and emotions mo na mahal ka ni God. Yun yung parang sa Rocky, no? Medyo, medyo ingat tayo doon Hindi yung feelings and emotions na nararamdaman natin, yung nagiging basihan natin, bakit gusto natin si God. Hindi ganun Kundi yung truth, yung kabanalan, and yung attributes, and yung wholeness ni God, yun yung nag-attract sa atin sa Kanya. Actually, sabi nga there is nothing na outward appearance na appealing kay Jesus So, hindi siya physically charismatic. Hindi siya psychology. Oo. Actually, nakaka-tisod. Hindi ba nakaka-tisod? Siguro, nakaka-hurt minsan yung truth na sinasabi niya.
Pero kumbaga, hindi kanya inuuto. Yun yung point dun eh. Hindi kanya inuuto. Hindi ka gina-jamming. Tanda-tanda ko na bago ako sa senior high school. Napagalitan pa kami eh. Kasi, lahat ng teacher, kuwela, nagsasabi. Sabi kong ganon, sabi ko kasi hindi ako ma-joke. Pero, kumbaga, hindi ako ma-joke, hindi ako mabait. Ang definition kasi ng mabait yung parang kahit mali na enjoy lang eh. Hindi ako mabait. Pero hindi ko kayo lolokohin. O palakpakan. Ngayon na nagmi-meeting na. I don't know why you're clapping. Nung nagmi-meeting na, sininggle out pa. May nagsabi pa sa inyo, hindi daw mabait. Oo. Gumanon-ganon pa. Sino nag-meeting? Yung principal namin nun. Lately? Noon, yung unang-unang principal namin noon, yung parang principal noong junior high school eh. Hindi na namin siya, retired na. So, sige lang. Ang point ko is, kung lokohan lang, gusto mo jolly lang at lokohan lang, hindi ka reliable sa ganung bagay. Pero kunwari, hindi ka ma-joke, pero totoo yung sinasabi mo, reliable ka. Nagjo-joke din naman ako, nakikipag-utuan din naman ako. Hindi nga lang yun ang nature ko. Ayun. Yun yung gusto kong i-point na minsan kasi kapag hindi lang ma-joke o seryoso, hindi na masaya yung buhay. Ibig sabihin, hindi mo lang nature na konting kibot, tawa na lang, laglagan ka ng piso tsaka humangin lang, tumawa ka na. Hindi mo lang nature yung ganung bagay. Kapag mataas ang mo sa humor, Hindi, minsan mababa. Minsan, Depende rin. Minsan, nagkatingin na lang kami. Matatawan na eh. Basta ang point lang, hindi yun ang focus mo. Ayun, parang gano'n. Ngayon sabi dito, kung ikaw, sanay ka na sa tamang preaching, medyo magkakaroon ka na ng discernment kapag merong nang twist. Pag meron ka na ng twist. Pag sinabing discernment, nadidistinguish mo na kung tama yung tinuturo o mukha lang tama. Hindi na tama o mali Tama at mukhang tama. Madali lang tama at saka mali eh. Obvious eh. No, yung tama at saka yung mukhang tama. Ngayon, yung discernment or pag-distinguish sa tama at mukhang tama, hindi siya magic. Nag-grow yan kapag experience daily na-experience mo, nagbabasa ka ng Bible, nag-aaral, nag-o-obey ka, daily na-e-exercise yan. Yun. Parang, kunwari parang sa trabaho, sobrang tagal mong nagtatrabaho, expert ka na. Oo. Parang ganito lang din. Kunwari may kaibigan ka. Tapos, nung tumawag yung jowa niya, ganito na siya magsalita. Hello, sir. Gumaganon. Ano yung dating sa'yo? Hala, plastic. Pa-soft girl, parang gano'n. O pa demure. Bakit? Kasi nade-discern mo that there is something different or wrong. Di ba? Kasi nasanay ka na ito yung standard. Yan. Na ito siya. Yun. So, kumbaga... Pila na iba. Kumbaga, alam mo yung standard... Pattern. Yes. Kung alam mo yung standard or pattern ng balanse ng salita ng Diyos, medyo somehow dumadali through the course of time na ma-identify yung totoong word ni God sa hindi totoong word ni God. May lived experience ka ba? For example, yung Jeremiah 29 verse 11, yung for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. So para bang ito yung madalas na ginagamit ng verse para i-desire ng tao na pagpalain siya kasi back up siya ni God. Back up ka ni God. Mali. Ang totoo nun is maganda yung plano sa'yo ng Diyos. Kaya sumunod ka sa Diyos. Hindi ka back up ni God. Ikaw ang nasa likod ni God. Susunod ka. Meron akong pilosopong sagot dyan eh. Si Jeremiah sinabi yun. Hindi sa'yo. Yan ang pilosopong sagot. May plano si God kay Jeremiah. Pa-prosperin daw si Jeremiah. Nakikibasa ka lang eh. Di ba? Totoo yun. Pero may tinatawag din naman kasi na ang tawag dito homiletics. Yung kung paano mo siya maia-apply sa present. Sabihin, may plano din si God sa'yo. Yes. Pero not necessarily to prosper. Yung kasi si Paul.
Pwede Hindi naman, naman yumaman. pwede naman na to prosper din, pero alamin mo ano ang ibig sabihin ng prosperity, lalong-lalo na bilang isang New Testament believer. Christian and believer. Di ba ang prosperous sa isang New Testament Christian? Hindi kasi nga, alam naman na natin yung, yung siste dun sa bakit daming nag-i-amen sa For I Know the Plans. Oo. It is more on ano talaga yun Na-amplify pa tuloy yung worldliness, yung greed ng tao na nahugasan ng numbers. Yun nga yung sabi na sa labas, ang pinag-uusapan na yung work, promotion, ganyan-ganyan. Pagdating sa church, yung pa rin yung pinag-uusapan. Ano yung difference? So, doon pa lang, mapapaisip ka na, bakit walang... May discernment ka na, no? Yun. Mapapaisip ka na, bakit walang sanctification and separation doon sa desire ng world, sa desire ng mga tao sa loob ng church. Dapat merong difference. Ano pa bukod doon? Meron pa yung... Ay, di ba yung I can do all things din, di ba? Yung I can do all things through Christ who gives me strength, parang kahit ano nalang gusto mong gawin. Parang Hindi ganun. no? Yung I can do all things through Christ who gives me strength in the purpose of expanding the kingdom of God. Kasi nung sinabi ni Paul yun, nakakulong siya. Pero hindi siya na-restrain nung pagkakagapos at pagkakagulong. Hindi na-restrain yung salita ng Diyos. Kaya mahalaga yung buong context. And then ginagamit yung I can do all things to Christ who gives me strength kapag pumasa ng board exam. It is never wrong, okay, never wrong na sa lahat ng bagay magpasalamat ka sa Diyos. Pero kung gagamitin mo yung verse para ma-amplify mo yung katamaran mo, ma-amplify mo yung kapabayaan mo, there is something wrong with that. May nag-testimony nga minsan hindi nga ako nag-review pero pumasa ako Praise God. Salamat sa Diyos kasi nakapasa ka. Hindi binigay ni God yung consequence ng katamaran mo. Salamat sa Diyos. Ayun, okay. Pero hindi magandang example. Pero hindi yun magandang example. Hindi siya testify. Because God did not give us a spirit of timidity. Pero dati, kung wala ka discernment, mapapa-amen ka eh. Yes. So, ganun eh. Medyo hindi pa kasi aware yung mga ibang Christian, yung iba sa tinatawag na human-centered na preaching or gospel. Hindi pa na-distinguish ng iba baka which is doon naman tayo talaga galing. Kaya namin ito sinabi dahil may experience kami. Yes. And I hope is tayo ganun din. din kami dati. Ngayon, sabi dito, may pattern. Yeah. Okay, may pattern talaga. Hindi yung parang out of the blue invento. Kunwari, God the Mother na sineshare ng mga nasa freedom. Madami ngayon. Ano naman ganun? Diba? Hindi naman bilanggit pero mga bata nagsishare mga batang. Pag kasi na-persuade ka sa mali, you would think na yun yung tama. Saka, dito nga kala mami, nag-share dyan eh. Gusto na nga daw siyang bautismohan eh. Ginawa na lang ako shield na, yung anak ko kasi magagalit. Kaya. And then one day, kaya na nila magsalita para sa sarili nila. Di ba? Gusto na nilang gusto na nilang, sumasagot din naman. Pero kasi yung mga batang babae na nag-share, gusto na nilang bautismohan si mami. Parang itotopo-topo, gano'n. Madali lang naman kasi magturo ng random verse para lang kumagat ng konti eh. At sinasabi namin to dahil na-experience din namin yan. Yes, na-experience namin. Kaya nga, maging katulad tayo ng mga taga-Berea. Yeah. Aralin talaga natin yung salita ng Diyos. Hindi dahil sa lahat ng mga mag-share sa atin ay sinungaling. Hindi. Okay? Kundi command ito na i-test natin every spirit. Command kasi yan sa 1 John chapter 4 eh. Test every spirit. Kasi hindi lahat yan is gospel ni God, gospel ni Christ. Hindi lahat. Some people are just deceived, self-deceive, and deceiving other people. So, kailangan maging maingat tayo doon. Kaya nga may pattern eh. Ngayon, hindi siya sound words lang, makikita mo rin doon sa kanilang buhay. Conduct. Okay, ngayon, paano malalaman na totoo sa buhay ng tao yung word na yon na sineshare niya na according din sa pattern ng truth? Sabi dito, in faith and
love. Mm. So pag sabi in faith, nagtitiwala siya sa Diyos dun sa sinabi niya. Pag sinabi nagtitiwala siya, handa kang mabuhay para sa salita ng Diyos na yun at handa ka ring mamatay para sa bagay na yun. Hindi yung niniwala ako eh. Hindi siya yung ganun na convenient lang na sinasabi. Lip service lang, di ba? Yung handa ka tumayo, Yung- nanindigan. Hindi siya convenient faith. Yung, Yun. Hindi siya convenient faith na para bang, ay dito lang ako magsisimba kasi katabi ng bahay ko eh. Hindi ganun. Okay? Yung faith na, tabi ng bahay. ganun kasi iba sa atin. Kunwari, ay dito lang magsisimba kahit mali yung doktrina o kaya yung paniniwala. Oo, may ganyan kasi, ay, yung ano kasi dun eh, yung mga kantahan eh, yung mga gano'n. Sa ganun pa lang, Ang babaw, no? sa ganun pa lang, I'm sorry to say, wala kang pakialam sa truth. Ang pakialam mo is yung benefit mo. Kumbaga sa apat na soil, ikaw yung nasa pangalawa. Yung nahulog sa mabatong Rocky. rocky soil. Bakit? Convenient sa'yo, kaya gustong-gusto mo umaattend. Pero kapag nahirapan ka na ng content na inconvenient ka na, ayaw mo na. Oh, hindi ganap yung... Nagsuscorch ng sun. hindi ganap yung faith kapag... Shallow. Shallow. Then love. Parang si pliable, ano? Si pliable. Oh, Madaling ma-persuade. discourage. Ngayon, ito namang love, sabi dito is, And love na naman. meron siyang humility and compassion. Okay. Ang picture naman nito, baka ka daw kasi maging sobrang talino lang, tulad ng mga Pharisee, pero walang compassion. Walang care na masunod ng ibang tao yung word ni God. Hindi naman tinutulungan. Parang abogado sila din, ano, parang ganun sila, ano? Para sila abogado. Alam nila yung law, alam nila yung penalties. Pero hindi... Iko-condemn ka rin nila, Oo. pero hindi ka nila tutulungan na... Para sa talaga silang personification ng law. Oo. Parang gano'n. Kasi yung law, ituturo lang niya yung mali ka, pero hindi ka niya tinuturuan para Ma-obey mo yung word ni God. Para silang naging tao lang na law. Ganun. By the way, the law is holy. Oo. Okay? Kaso nga lang, wala siyang divine empowerment na magawa mo siya. Kaya magkaroon ng grace. Kaya merong grace. Tapos, that good thing which was committed to you. Saka ang ganda, no? May napakinggan ako, all of the religions sa mundo, ikaw bilang professor ng religion, tingnan mo kung tama ito, pero almost all daw is paano tayo makakalapit kay God. Yung working our way into heaven. Pero sa Christianity, kakaiba kasi si God mismo yung bumaba. Sa bagay, Judaism, yung mitzvot, yung 613 na batas, kailangan ma-observe, yes. Sa Islam, yung tawag dito, Legalities din nila. yung din, yung 5 pillars ng Islam, kailangan nasusunod mo yon, yes. Sa Confucianism, yung mga rituals nila, yes. Sa Taoism, wag mong salangotin yung flow ng nature. Yes. Sa Shintoism, yung kanilang mga ceremonies. Yes. Sa Buddhism, yung mga meditation and casting. Yes. Ano pa isa? Yung sa Hinduism, particular sa mga gases. Yes. Wala doon yung tutulungan ka na ma-obey yung Diyos. Parang set of rules. Pero set of conducts. Pero sa Christianity, yung grace. Kakaiba. Yun yung divine empowerment na nauna ka munang iniligtas bago ka pa nagkaroon ng pakinabang sa kingdom ni God. Romans 5 verse 8. While Yun nga, God demonstrated His own love for us while we were yet sinners. Christ died for us. So, ibig sabihin, merong ginawa na yung Diyos na empowerment para tulungan ka na ma-obey mo siya. Hindi siya yung lahat kanya-kanya kayo Kanya-kanyang sagwan. Ngayon may magsasabi, sir, paano po i-work out your salvation with fear and trembling? Work out. Kaya ka work out Meron nang in-invest na work in yung Holy Spirit. Hindi work for. Hindi rin work for. Work out yung sinasabi. Meron na. Work outin mo lang. Okay? Ganda, no? So, sabi dito is, which was committed to you. Ang kinomit kasi ni Paul dito, hindi lang naman yung yung buhay niya.
Lahat, yung words niya, yung time niya, yung effort niya, lahat. Hindi lang kapag convenient siya, kundi sa maraming pagkakataon na mai-inconvenient siya. Kung papansin nyo, simple lang eh. Sobra lang niyang mahal. Yung Diyos. Oo. Na yung minor inconvenience, wala lang sa Hindi kanya. nga. Oo. Di ba? Walang bilang yung minor. Pansinin nyo, kung meron kayong mga gustong-gustong gawing bagay, di ba may mga hadlang minsan. Pero wala lang kaya mo magsakripisyo. Dito ko na-amaze eh. Hindi naman sa kinokondem ko, no. This is just a comparison. Kunwari may mga estudyante ko na kunwari may quiz. Okay. Minsan may sinat, may lagnat. Pumapasok. Sabi ko, bakit ka pumasok? Excuse ka naman, hindi sir, may quiz eh. Ayoko eh. Baka pag may mangyari sa inyo, kami managot. Hindi sir, okay lang, kaya ko naman. Pero pag sa church, nilagnat o sininat lang ng konti, wala na. Pwede to, excusable. Yun yung punto na pag gusto. Yun. Hindi lang, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang kapag convenient or okay ka, kundi sa maraming pagkakataon na hindi convenient, hindi okay, pero persuaded ka ng salita ng Diyos at totoo ang Diyos sa buhay mo. Isa ding salamin yan na kung saan ako mas madalas magsakripisyo o kaya kong mag-extra mile, nandun yung heart ko. Tsaka alam mo kung ano yung pinakamalaking resource na binigay sa atin ng Diyos? Yung sarili niya. Kasi marami tayong resources na pwedeng gamitin, pero iba pa rin na ibinigay sa atin ni God yung Holy Spirit. Si Holy Spirit mismo. Para tayo is maging faithful. Yun nga eh. Lupit nga eh. Tapos may linya pa na even if we are not faithful, God remains faithful because He cannot oppose or sabihin natin na i-violate or i-oppose niya yung sarili niya. Kasi He is the personification of faithfulness. Verse 15, konti na lang. 15. Konti na lang pala. Hanggang 18 lang pala. Alam mong ako'y iniwan ng lahat ng mga nasa Asia. Kabilang sina Figelo at Hermogenes. Hermogenes dito eh. Sige. Hermogenes. Hermogenes. Kahabaga. Ay, ano ba? Hanggang ano? 15 lang. Ayun lang. Sabi dito. May sumulpot na dalawang karakter. Actually, wala namang masyadong explanation dito yung dalawa na to eh. Hindi rin naman lumitaw to sa ibang mga verses eh. Siguro ang... So, ano lang ang screen time nila? Maikli lang. Ang pinaka-point lang dito, siguro itong dalawa na to is medyo disruptive na sila doon sa move ng kingdom ni God regarding sa faithfulness ng mga Christian. Sila'y naghihinder. Ngayon, para siguro maiwasan na ng mga tao yung ganitong company, pinangalanan na ni Paul. Hindi ugali ni Paul na laging pangalanan yung mga gawa-gawa ng mali. Ano? For the sake na sa iba, no? Yes, para maingatan niya. Sabi dito, these two were not the only ones. Pero si Paul, mukhang nakita niya necessary na pangalanan na, pinoint out niya yung dalawa na to. Why? It is to put stop to this slanderous attack against dun sa word ni God. Okay? So, kumbaga, para hindi na siya pamarisan ng ibang tao. Malinaw. Nagkaroon ng malinaw tuloy na line. Kunwari si Demas. Hindi yung nagkakapaan pa, no? Oo, Demas lang. Kasi kapag yung sinabi mo na, meron dito sa inyo. Di ba? Na, ako ba yun? Gagal. ano kaya yun? Di ba? Siya kakapaan pa. Si Demas lang. Tapos meron pang binigay niya muna kay Satan para turuan na hindi mag-blaspheme. May ganun. Ma-destroy man yung body, pero ma-save yung spirit. So, kumbaga, ang desire mo pa rin, para ma-save. sa ikabubuti pa rin nung tao. Saka ma-save pa rin yung tao kahit yung spirit na lang. Hindi para malibak siya o... So, opposite naman yung verse 16 to 18. Sige, baka na yung huli. 16 to 18. Opposite na siya. Napunta na ako sa Hebreo. Okay. Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesifero sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap
hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Okay. Sino na naman to? Si Onesiphorus. Yan. So si Onesiphorus, konti lang naman din yung binanggit sa kanya. Baka ito lang din yung screen time niya. Pero kabaliktaran naman siya ni Hermogenes at Pero saka tandaan ni kasi natin na itong Phygelus. letter na to is to be sent directly kay Timothy. So meron sila sigurong mga personal na ano din. internal di ba? Inside na infos. Kasi si Onesiphorus, naninirahan siya malapit kala Timothy. So, kumbaga, magigreet ni Timothy itong tao na ito, makikita niya. Nag-explain naman dito si Paul na itong si Onesiphorus, nung nagkita kami, siya talaga yung tumulong sa akin. Good job. Ganun. Kumbaga, naging totoong brethren siya. Yun ay pinaka-summary nun. Naging maayos na brethren siya kay Paul. Kaya ngayon si Paul, Kaisa. bilang normal na malasakit at pagmamahal sa kapwa brethren niya, pinapanalangin niya talaga yung brethren niya. Baka nga tayo, hindi pa natin na ipapanalangin yung mga brethren natin. Sabi dito, that he may find mercy from the Lord in that day. So ito ay special prayer para sa mga faithful servant ni God. Kung ito, faithful servant na ni God, even si Paul, nang hihingi siya ng prayer, how much more yung mga normal na tao katulad natin na sabihin natin, hindi pa naman ganun ka-mature compare kay Paul at saka kala Timothy. Yun nga Kasi nga, ganun ang conduct nila So sila, kailangan nila ng prayer. How much more pa tayo na mga sabihin natin, hindi pa naman ganun ka tagal talaga sa salita ng Diyos or sa kingdom ni God. Hindi ka apostol. Mas kailangan natin ng prayer. So sabi dito, you know very well. So kilala nila si Onesiphorus bilang isang faithful na brethren. At alam mo kung ano ibig sabihin ng Onesiphorus? Help bringer. Yun yung mismong meaning ng pangalan. Pag kasi nagpapangalan sila, yung base sa karakter, yung parang dinedeclare mo na sa tao yung character which is ito, help bringer. Onesiphorus. Kaya kasi Jabez, Si Jabez, ano ang sabihin nun? Pain. Kasi nung ipinanganak siya, yung hirap na hirap yung nanay niya na ipanganak siya kay Jabez. Ngayon si Jabez, para bang dahil punong-puno ng pain and suffering yung buhay niya, nag-pray siya kay God ng maikling prayer, pero lahat yun sinagot ni God. So, minsan din kahit sa pagpapangalan ng bata, yung pangalan naman na ibigay, meaningful naman, hindi yung Beelzebub, yung pinangalan pa dun sa... Si Isaac, di ba si Isaac? Laughed. Oo, tawa. Kasi tumawa si Kaya nga yung Jacob pinalitan, di ba? Israel. Hindi Jacob, di ba? Kasi yung parang Jacob, parang supplanter ba yung... parang parang scammer, gano'n. Parang mang-aagaw, gano'n. So, kumbaga, Scammer. maliit na bagay lang naman. Pero yung names, doon nag-i-start yung gusto mo. Sa social work practice namin, may gano'n na tinuturo. So, branding ang tawag. Yun. So, kumbaga, ilagay natin yung... Pero pansinin mo nung araw, nung mga magulang natin, ganun tumawag ng tao. Si Pedrong Cuba, di ba? Ganun sila Si Imang Kampanerang Cuba. Di ba yung description? Si Bulag. Si ganun sila, Hindi pa sensitive kasi nun Si Totoy Buwang kasi na may konti. Di ba ganun yung mapapalabas sa TV. Pero kumbaga maging maingat nga tayo sa ganun. Again, pinakita dito yung dalawang example. Hindi mga faithful na tao, mga slanderer. So, talagang pinakalanan ni So, kung Paul. nagkakos sila ng masira yung peace. At saka nagiging na talaga siya, issue sa church. Kailangan talaga sila i-call out. Yun nga Pero at the para same, malinaw, no? Pero at the same time, kino-call out din at kino-commend yung magagandang bagay na na-appreciate natin sa mga May brethren. praise committee. So, yun lang. Merit. Sana even sa akin, I pray for my walk din na ma-obey ko si God hindi lang kapag convenient,
kundi sa mga pagkakataon na inconvenient requires. or may mga ire-require si God na suffering. Yung grace and mercy niya sana is manatili sa atin na magawa natin kahit na it would really cost us para lang ma-obey natin siya. Ayun lang. Yun lang, guys. Bye. Bye-bye. Thank you. Ano na tayo? Chapter 2.